May gala, kumusta? Ug maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 15 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kinina usab ang inyong kabrad sa kanginan. Kais Arno Noybi ang mudapit, mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon, diningtak na sa kabuntagon, dili lamang sa pagpabangon physical, gikan sa ato pagkatulog, kundili pagpabangon usab sa ato mga nagkalain-lain mga pagtulunan nga wala na subay sa kamaturan. Importante gyud nga makahibaw ta may galas kamaturan, ang kamaturan mao ang naghatag kanato og kinabuhing dayon. Kinsa ang kamaturan? Mao si Hesus Kristo. Wala na laing kamaturan may galang ipadayag dinhi sa yuta sa kalibutan tungod kay ang Ginoo namoy naghatag kanato og manual sa kinabuhi aron kita makahibaw og unsay function sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan na. Una atong daygon og pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga niya na pod kita, gitagaan na pod kita og lain nga kahigayunan, laing adlaw aron kita mag-abot tinis kanginan. Mao ni ang venue nga diin kita maghiusa sa paghisgot sa mahinungdanong butang aron kita masayod nga unsa gid ay kini ka mahinungdanon kay kung wala ang pulong sa Ginoo, wala pud ta. Kung wala ang Ginoo, wala pud ta. Wala gyoy makaingon ba nga nataw ko ning kalibutan na mao ni ang akong pagbuot, dili kita makapasigarbo niya na kay bisag unsaon dunay limitasyon ang atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan na. Nasayod ba kita niya na? Kung wa ta masayod kinahanglan ta makahibaw, no? So, maayong buntag sa atong tanan nga mga sukindig paminaw sud sa 44 ka mga kabaranggayan sa akong niatong dakbayan tanan mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan atong 44 ka mga barangay kapitanis, gatusan ka mga barangay kagawads kay doon ra batoy gipasakang balaod nun nga i-Oktaba ang barangay election sumabot nga Disyembre. Pero kana kon mapasar pero dili gani may nayon gyud, no? So anala sige may buntag ninyo dihan tanan o ginaot nga namo sa may pagbangon karbutaga na karangkada karbutaga si Ma'am Ging Adobas. Good morning nimo diha Ma'am Ging. Ingon niya good morning Brad Nonoy og sa tanang tigpaminaw God bless og ni Sir Joel Lahoy-Lahoy may buntag nimo diha sir og may buntag usab kang Dudong Idsel kang Hagas. May buntag nimo diha dong asa man kanahimutang naa ka diha sa Merila karon og anaa ba ka diha sa kwan sa laing planeta. Bueno, may buntag usab kang Ma'am Adelfa Sipidosa o kang Ma'am Josephine Plaza. Good morning, asawa ni Pastor Joe Plaza. O may buntag usab kang Ma'am Editha Bidad o mayong buntag usab kang Atilre. Atilre ba ni? Atilre Lopez Rolien Pitiluna. May buntag. O may buntag usab kang Pastor Rod Arles Harmin nga nakaroon diha sa Celdran Village. May buntag usab ni Ma'am Vivian, nila ni Sir Danilo Tagalog Rivera, ni Ma'am Bernadine Quinones Rivera. May buntag ninyo diha kang Kuya Freddy Nonyala Inapan. May buntag nimo diha Kuya Freddy diha sa Barangay Del Carmen. Kumusta man diha o naka diha sa Del Carmen o sa Celdran Village? Murag naa sa Celdran o kauban sila si Jotam, no? May buntag ninyo diha kang Nanay BC Gomez usab. May buntag nimo diha nay regards lang ko kang Tatay Elmer diha karon sa imong kilig kang Sir Paulo Alfante nga nakaroon sa Surigao. May buntag kang Ma'am Nilda Habagat o kang Sir Jojo Asebron Bindanillo diha sa Cavite o kang Ma'am Esterlina Artaso Abi-Abi. Good morning usab ni Ma'am Leia Baya. Oh, good morning. May buntag nimo diha ma'am. Asa man ni si Ma'am Leia Baya? Nala sige may buntag nimo diha ma'am. Hinaot nga namo sa mayong pagpanikay-sikay. Bueno, atong gipasalamatan maigal ang ato ang labaw nga makagawom tungod kay gitagaan kita og panahon nga makapadayon sa atong nasugdan nga gisgutan. Ang atong gisgutan maigalan ni ato nakalabayng Martes kay Miyerkules ug Huwebes wa man ta karangkada maigala kay wa ta tuguti. O dunay mga kahigayunan nga di gyud nato malikayan ba nga dili man kita moy nagbuot niya na o kana gitugot tungod kay alang kanas kaayuhan raw sab nato, di ba? O wa ta nagkarangkada. So karon tayo pakadiot. Ingon si Sir Jojo Asebron Bindanillo, maayong buntag Brad Noy, maayo kay nakita nako usab ang DXSR sa ako wall.
Makapaminaw na pod mi dire sa Cavite. Salamat Brad, maayo kaayo ning imong gibuhat daghang mga luwas. Kay ang kaluwasan man god gihatag na sa Ginoo. Depende sa tao, kita doon na tayo kaugalingong desisyon. Muna nga ang kaluwasan igo lamang ipadayag ang maghatag og conviction sa atong kasing-kasing ang balang espiritu mangyod. Dili man kita. Mabitan na nga si Apostol Pablo nahimo siyang ambasador ni Kristo. Sa iyahang kagikan, sa iyang mga natun-an nga pagtulunan, nagikan sa gamay pa, nga iyang nahuna-huna ba, nakaamgo siya nga ang tanan niya mga pagtulunan, walay pulos at ubangan sa Dios. Wala gi pulos. Di ba? Kay ang ilaang kultura nga pagkatinuli 8 pa lang ka bulan gikan sa pagkahimugso gituli na sila. Mao nay kultura may gala sa Hudiyo. Unya kay tradisyon man og tao ilamang giapil sa mosaiklo. Ilang gipuno ba? So mo nang naa. So karon magpadayon ta mahigala sa atong hisgutan. Ang atong naisgutan the new covenant. Nganong dunay bag-ong pakigsaad tungod kay namay daang pakigsaad. Atong kutloon mahigala ang Lucas Kapitulo 22, ato sang ibalik gamay, atong kutloon, no? Ang ato ang text mga kaigsunan, nagsumikad sa Lucas Kapitulo 22, versikulo 19 o versikulo 20. Ingon ang 19, and he took bread and give thanks and break it. Si Kristo ni siya. Og siya mikuha sa tinapay, og mihatag og mga pasalamat. Og mipikas niini og mihatag ngadto kanila nga nagaingon, kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, kini buhata sa paghandom kanako. Ang tinapay nga giingon dinhi, ang pagkaon o bread, pan, mao ang ihang pulong. Sa verse number 20, ingon dinhi si Kristo, sa samang paagi usab ang kopa human sa panihapon nga nagaingon, kini nga kopa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo nga giula alang kaninyo. So sa ato pa gituman ni Kristo iyang gisugdan ang bag-ong pakigsaad. Si Kristo may gala misugod kay ang bag-ong pakigsaad gihimo sa Dios. Nga mabasa nato may gala sa Jeremiah chapter 31 verse number 33. Mo ni ang bagong pakigsaad. Ingon deha ang pulong sa Ginoo, apan kini ang pakigsabot. But this shall be the covenant. Covenant, pakigsabot. Okay. Pakigsaad nga akong himuon uban sa balay sa Israel. Ang Ginoo may nagsulti ani, humani adto nga mga adlaw nagaingon ang Ginoo, ako mubutang sa akong balaod diha sa ilang ginhawaan nga mga bahin. Di ba? Og musulat niini diha sa ilang mga kasing-kasing og mahimo nga ilang Dios og mahimo nga akong katawan. Si bisan kinsa nga tawo nga modawat sa pulong sa Ginoo kinasing-kasing, kay ang Ginoo nagasulti na nga ang iyang balaod gibutang gisulat diha sa kasing-kasing. Kay ngano man na mao na ang bag-ong covenant. Kay ato nasayran mga kaigsunan sa diha nga si Hesus adunay iyang katapusang panihapon uban sa iyang mga disipulo, iya ang gisugdan ang bag-ong tugon o ang bag-ong pakigsaad. Ang pakigsaad sa daang tugon ubos sa balaod ni Moses, kanang gitawag may galag mosaiklo. Apan ang mga magtotoo karon nagpuyo ubos sa grasya. Ang daang kasabutan gisulat sa bato. Hinumdumi ha? Ang daang kasabutan gisulat sa bato. Apan ang bag-ong kasabutan na isulat sa kasing-kasing sa magtotoo, sumala sa Ginoo. Mao man eh. Covenant is a binding. Ang pakigsaad mao'y usa ka bugkos legal nga kasabutan tali sa duha ka tawo.
Si Jesus Kristo mao ang sukaranan or tinubdan sa bag-ong pakigsaad. Ang bag-ong pakigsaad mao ang saad sa kaluwasan nga gipasukad sa balaang grasya, dili na sa mosaiklo o balao ni Moses. O, di ba? Klaro kayo og tataw. Ngano nga naay new covenant tungod kay ang karaang covenant ang kasabutan sa Ginoo ug kang Moses. Nahimo ang karaan nga covenant, nahimo nga kanang si Moses maoy tigpataliwala. Sa bag-ong covenant, si Jesus Kristo mao na ang tigpataliwala. Mao nang ang mediator, si Kristo na. Mao nang ingon diha sa 1 Timothy. Kung ato-atoon ha, chapter 2 verse number 5. Kana, for there is one God and one mediator. Adunay usa ka Dios ug usa ka tigpataliwala, mediator, tigpataliwala man na, between God and men, tali sa Dios ug sa mga tao. Di ba? The man Christ Jesus, ang tawo nga si Ginoong Hesus Kristo. Kristo Jesus, kay baliktad man na diha. O sumunang naa, muna may gala ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ato na iskutan ni ato nakalamayng Martes nga ang unang punto, promise of the new covenant. Ang promise, ang gisaad sa Ginoo sa new covenant. Nga ingon si Hesus Kristo, siya mismo ang nagpamatuod, ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ug ako ang kamatuoran. Walay makaadto samahan kundili pinaagi kanako. Promise na sa Dios, di ba? Ang ikaduhang punto mga kaigsunan nga itong isgutan, person of the new covenant. Kinsa man ang tao nga gipadayag sa new covenant? Si Kristo. Ang ang tumong sa bagong tugon. So direta may gala sa ikatulong punto nga wa na to mahuman ug aton tibawason karon, provision in the new covenant. Ang mga magtotoo adunay daghang mga panalangin sa bag-ong kasabutan. Di ba? Mingon sila nga ang kasagara sa mga tao basta maingon ganing panalangin, pulos literal, pulos physical. Pero dinhi ang provision in the new covenant, mga panalangin sa bagong kasabutan atong hisgutan. Ang pipila lamang niining mga panalangin nga gitagana pinaagi ni Kristo. New relationship with God. Ang saad sa Dios mao. Unsa may saad sa Dios? Sa Jeremiah, mo ni mga panalangin ha. Ato lang isgutan may higala. Pipila ka mga panalangin. Spiritual nga panalangin o physical nga panalangin. Kuyog na. Kuyog. Kinida yung mayong panglawas. Physical man nga panalangin. Kinsa ba maghatag ka natong mayong panglawas? Diba? Kinsa ba ighatag nato? Diba? Gaampo ta kanunay nga tagaan ta sa Ginoo mayong panglawas. Kay nangayo man ta sa Ginoo, ang atong ipangayuan balaan. Nan, ang atong lawas nga nakaangkon og maayong panglawas, panalangin na sa Ginoo, imo deng abusaran. Dili kinahanglan nato abusaran. So direta sa Jeremiah chapter 24 verse number 7, ingon dinhi ang pulong sa Dios. And I will give them a heart to know me. Unsa ko na iyang ihatag? Ingon na Ginoo. Kung kita di ay makigrelasyon diha sa Dios, pinagi kang Hesus Kristo, kanang atong pagdawat, munang gikinahanglan natong dawaton si Kristo. Asa nato dawaton? Kinasing-kasing. Kay aron masubay ta sa bag-ong covenant, bagong pakigsaad, nga ang balaod sa Dios gibutang sa kasing-kasing sa matag tao. Human kang midawat ni Kristo, nga imong bugtong personang manluluwas, kay imong nasabtan ang kaluwasan, muna ang giingon sa Dios. Sa Jeremiah chapter 24 verse number 7, ug ako mohatag kanila sa usa ka kasing-kasing sa pag-ila kanako, nga ako mao ang Ginoo, ug sila mahimo nga akong katawan, ug ako mahimo nga ilang Dios, kay sila mo balik nga ni kanako
uban ang ilang tibuok nga kasing-kasing, di ba? Unsay gisulti ni Kristo sa Matthew chapter 22 verse number 27, ang pinakadakong sugo nga gipangutana kaniya, Master, magtutudlo unsa may pinakadakong sugo sa tanang mga kasuguan, di ba? Oh, wala ni wagtanga sa Dios, gikan pa sa sinugdanan. Oh, kining higugmaon ang Dios sa tibok natong kasing-kasing. Mona may kaigsunan, wa gyud na mawagtang. So, sa giingon ni Kristo atong tanawon sa Matthew chapter 22 verse number 37. Oh. Ingon dia, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God. Oh. Kinsa may imong Lord, kinsa may imong God. Ang Lord ug ang God usara na. Oh, di ba? With all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Nganong with all thy soul man, nganong tibok man nga kalag. Unsa may naa sa kalag? Ang kalag man gud naa diha atong intelektual, naa diha ato ang tanan, naa diha atong pagbati, mao nang naa sa tibok natong kalag. Kay ang kalag naglangkob na siya sa ato ang intelektual, naglangkob tanan na naa diha sa kalag og sa tibok natong hunahuna. Oh. So mo na wala mawala diha. Kung mangutana ta, asa man ang napulo ka sugo? Mabitan na ingon si Kristo, higugma ang Dios. Ang higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, kay kung tinuod ta nga nahigugma sa Dios pinagi kang Hesus Kristo, kay siya man ang Dios, walay tao nga makahimo sa pagpatay. Di ba nasulod diha? Walay tao nga makahimo sa pagpanapaw. Walay tao nga makahimo sa pagpangawat. Unsa may gingon sa verse number 38, di nato kalimtan. Mona, this is the first and great commandment. Great gani, wala na laing pinakalabaw. Sa tanang kasuguan. Og ang ikaduha, maghigugma sa atong silingan. Kanang silingan diha, sa ato na nahisgutan. Dili na silingan nga kanang literal nga silingan ni mugbalay. Kundili, tanang tao, kutob sa imong nailhan, paryente, o unsa pa na diha, kinahanglan nga masultian sa pulos Ginoo. Mo na'y silingan, di ba? Mao na'y silingan. Kung silingan, literal nga silingan nimo tapan nimo balay, sulti kay apil na siya. Apil na siya. Mo nang naa makaigsunan ang pagpakita og gugma sa silingan, mao nang pagsulti sa kamatuoran. Kamatuoran mao ang kinabuhing dayon nga mabatunan diha lamang ni Kristo. So balik ta maigala sa ato ang punto sa provision in the new covenant, new relationship with God. Ang Dios muhatag maigala og bag-ong kasing-kasing, purification from all sin, kanang paghinlo bagikan sa tanang mga sala. Mao na panganalangin. Kinsa may muhinlo maigala gikan sa atong mga sala? Di ba ang Dios? Siya man ang nagsaad. Mo na mga panalangin nga matagamtaman sa tao. Unsa bay giingon sa unang Juan, 1 John at chapter 1 verse number 7. Mga panalangin niya, spiritual nga panalangin nga gisaad sa Dios. Sa dihang kita mubalik ngadto niya. Unsay mubalik? Mo akseptar kang Ginoong Hesus Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas, kay ang atong relasyon sa tinuod, ang atong tinuod nga kahimtang naputol atong relasyon sa Dios. Mao nang tungod sa atong pagkawalay alamag, nisunod ta og simba nga dili tinuod nga Dios. Kay resulta man na mahigala sa atong pagkawalay alamag, mo nang naa gilimpyuhan ta, gihinluan ta. Pinaagi ni nga bersikulo. 1 John chapter 1 verse number 7. So bintaha gyud mahigala nga maminaw ta sa pulong. Kay ngano man sa dihang maminaw ta sa pulong, masabta nato ang kabubuton sa Dios. Iya man ning kabubuton. O kita makaamgo, makauna-una nga mo ni ang kabubuton sa Dios nga angay natong sundon. Sa 1 John chapter 1 verse number 7 ingon dinhi, but if we walk in the light
as He is in the light. Di ba? We have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Gilimpyuhan ta, pinagi sa dugo ni Kristo. Moto hinungdan nga siya nagpaaga siyang hamiling dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Di nato na kalimtan. Maunang ingon ni Kristo siyang katapusang panihapon, kini pag hinumdom kaninyo, hinumdumi ako. Maunang naama kaigsunan sa Jeremiah. Atong balikan may gala ang Jeremiah 31 verse number 34. Ang gingon niya sa pulong sa Ginoo, and they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Muna'y promise sa Ginoo, usa na kadakong panalangin, nga dili na niya hinumduman ang atong mga kadautan. Na, og sila dili na mutudlo sa matag tao sa iyang silingan, og ang matag tao sa iyang igsuon, nga nagaingon, diha, ilha ang Ginoo, kay silang tanan makaila kanako gikan sa pinakagamay kanila ngadto sa pinakadako kanila. Nagaingon ang Ginoo, kay ako mopasaylo sa ilang kadautan, ug ako dili na mahinumdom sa ilang sala. Dili na mahinumdom mo na saad sa Ginoo. Usa na kadakong panalangin. Kinsa bay makahugas maigala sa atong mga sala? Kinsa man? Kun duna pay atong lain nga gihunahuna, di ba? Bisan unsa klase nga ritual, bisan unsa nga klase nga pagampo diha, basta dili nasubay sa pulong sa Ginoo, walay kapasayloan sa atong mga sala. Kung nagampo ta mahigala og dili tinuod nga Dios, nagpabilin ta mahigala nga nakigrebelde sa Dios. No. Sa Hebrews chapter 10 verse number 14. Unsa bay giingon din sa pulong sa Ginoo? For by one offering He hath perfected forever them that are sanctified. Sanctified. Kay pinagi sa usa ka halad siya nakahingpit sa kahangturan kanila nga mga gibalaan. Sa to pa, pinagi sa usa nga halad kay si Kristo man ang gihalad, nakahingpit sa kahangturan. Kinsa may gibalaan? Kita. Sanctified. Kita nga nidawat ni Kristo. So kung ikaw wala pa nidawat ni Kristo, dili pa ka matawag balaan. Kay ang pulong sa Ginoo balaan man, mao man ni ang atong gidawat. Sa Hebrews chapter 10 verse number 17, amo irog tag gamay sa unahan. Ingon diha, gipaklaro, og ang ilang mga sala og mga kadautan dili na nako pagahinumduman. Dili ba na usa ka dakong panalangin? Panalangin gyud. Kay kinsa bay muwagtang day sa atong sala, bisan unsa pa ka itom sa imong sala, ikaw ray mag-ingon nga mapasaylo ka ko sa Ginoo, mapasaylo. Basta ang imong kasing-kasing atiman na lang ang imong kasing-kasing, kanang pagpasaylo, kanang pagpangayog pasaylo, paghinulsol nga tinud-anay base sa pulong sa Ginoo. Mo nang sa verse number 18 ingon dinhi, now where remission of this is, there is no more offering for sin. Wala na laing halad. Ayaw na mo paghalad-halad yag unsa pa nang ipanghalad ya, kay mo na giingon may gala sa bagong tugon. Ang katapusang halad mao na si Kristo. Sa daang tugon sa daang covenant, ang gihimo may gala sa pagsilyo sa saad mao ang dugo sa mga hayop, dugo sa baka. Mo tay pakigsabot sa Dios ug kang Moses. Kay si Moses man mo gihimong tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao. Di ba? Pero mo toy kanang nagsunod sa Mosaic Law kang Moses, pero gipun-an man na.
Wala na masubay ang Mosaic Law sa pagdagan sa mga panahon tungod kay gipunan. Ang ehemplo sa mga tao sa ilang pagkadautan nga nipuno may gala sa sugo sa Dios, gipunan ba nila? Mao mga Pharisee. Di ba? Ang ehemplo sa mga tao nga giila nga pinakadautan, mga Pharisee, mga eskriba. Mao nang naa gilang kay ato nang tun-an sumabot nga panahon. Dinhi kaduha, perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong. Kinsay mo ni panalangin nga gihatag sa Dios. Perfect righteousness. Nganong nahimutang hingpit nga pagkamatarong? Tungod na ni Kristo. Dili na atoa. Tungod na sa gimo ni Kristo, nahimutang perpekto. Sa atong espirituhanong kahimtang, hingpit. Ingon may galang Roma. Roma, Kapitulo 5, versikulo 15. Ingon dire. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Kanang giingon diha, apan dili samas paglapas mauman usab ang walay bayad nga gasa. Kay kung pinagi sa paglapas sa usa, daghan ang nangamatay. Kanang tungod sa paglapas sa usa, daghan ang nangamatay. Buot pasabot na tungod sa paglapas sa usa katawo, ang gitumbok ani si Adan, daghang na imperno. Labaw na ang grasya sa Dios, ug ang gasa pinagi sa grasya nga pinagi sa usa ka tawo usab nga si Hesus Kristo nagadagaya ngadto sa daghan. Munang daghan usab ang makaangkon sa kaluwasan. Daghan usab ang mausab ang direksyon tungod ni Kristo. Nausab ang direksyon ba kanang direksyon sa kinabuhi, ang uban maingon nga direksyon sa kinabuhi nga kanang karon mo dawat ni Kristo ang direksyon mausab ang ilang kausaban nga ilang gitanaw mao ang physical. Nagikan sa kapobrehon padulong sa pagkadato dili man guna kay sa espirituhanong kahimtang ang ato ang gilakwan padulong gyud sa impierno. Kung wa tay relasyon ni Kristo padulong na sa impierno kay naulipon ta mahigala sa sala. Karon kung gusto ta mahigala nga mausab ang atong direksyon nga imbes adto ta sa impierno mudawat ta ni Kristo. Kaya makabaton ta og kinabuhing walay katapusan kay si Kristo lang ang gasa sa Dios. So mo nang naa sa 1 Corinthians gani atong tanawon. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 30, ang giingon dias pulong sa Ginoo, but of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Hilabihan ka na kadaghan nga panalangin apan tungod kaniya kamo anaan ni Kristo Jesus. Kinsa sa Dios gihimo alang kanato nga kaalam. Ang kaalam nga aton nabatunan mao si Kristo. Mao nang atong gidawat ang kaalam ug ang pagkamatarong. Kinsa man na si Kristo na. Ang pagkamatarong ni Kristo ug ang kaalam ni Kristo mo'y atong dawaton. Mo na kinahanglan nga atong dawaton kinasing-kasing ug pagkabalaan sa katubsanan. Kay iyang pagtubos o sa kabalaan. Kay kinsa ba si Kristo? Balaan. Kay balaan man siya, na natong dawaton ang balaang gasa. Kay nidawat ta sa balaang gasa, kita po gitawag og balaan. Mao nang doon natay kinabuhing dayon. Nining kalibutan na, doon ay kasakit nga ato matagamtaman, apan sa espirituhanong kahimtang unya nga ato matagamtaman, wala na'y kasakit. Mao na may galaang promise. Mao na may galaang panalangin sa Dios. Sa 2 Corinthians, ato lang hisgutan mga pipila ka panalangin man 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. Sabay giingon dias pulong sa Ginoo. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Laliman mo na. Og tanawa ragon ang statement mahigala ba? Kay siya mihimo na kaniya nga sala alang kanato.
Kinsay nahimong sad-an? Si Kristo. Tungod og alang kanato. Kinsa wala nakaila og sala? Wala ba naka-experience ba og sala? Nakaila siya og sala, ug buot pasabot may gala nakaila siya og sala. Apan wala siya naka-experience, dili pareho nato mga tao nga grabe gyud naglimin sa kasalanan. Mo nang gingon da wala kaila og sala. Aron kita unta, ngano na unta man kay daghaman may gala ang mga wala mo tuo. Aron dili mahimong unta, atong dawaton ang pagkamatarong sa Dios. Pinaagi kang Hesus Kristo, mo nang pinaagi kaniya. Atong dawaton. Aron dili mahimong unta, kay ang Dios may gala, nangunta ra ba? Nangunta lang ang Dios. So aron dili mahimong unta, atong dawaton si Kristo nga atong bugtong personal nga manlulas. Kung wa pa ka naka-experience og pagdawat ni Kristo, karon na imong dawaton si Kristo. Kung imo nasabtan ang kabubuton sa Dios, ang kabubuton sa Dios nga ang tao mudangat sa paghinulsol. Mudangat sa pagbag-o sing kinabuhi. Ang pagbag-o sa kinabuhi makaigsunan kana ba makaamgot ta ba? Makauna-una ta nga ang ato di ay mga pagtulunan nga gisunod dili man day ni iya sa Dios. Ana ba? May buntag ni Ma'am Lia Lambirang. Buntag noy og sa tanan karong buntaga. God bless. Salamat kay nimo da, ma'am. Unya, gipadayag po ni James. James chapter 2 verse number 23. Ato ni mabasa diri. Unsay giingon ni James? Ingon siya diha, and the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ni atong panahon na wala pay balaod sa panahon ni Abraham, kay si Adan gani og si Eva ang bugtong balaod nga gipakanaog sa Dios ngadto kanila usa lamang. Unsa mang usa ka balaod nga dili ka mukaon sa bunga niya nang maong kahoy. Mura to. Pero nakahimo ba sila sa pagtuman? Wala. Buot pasabot, walay tao nga makahimo sa pagsunod sa balaod sa Dios. Apan, tungod kay ang Dios mo may nangitag paagi, atong dawaton may gala ang bugto nga gasa. Mora na'y kasulbaran may gala nga di may impierno ang kalag sa tao. Mora na. Wala nilain. Munang ingon dire si James, og ang kasulatan natuman nga nagaingon si Abraham mituo sa Dios. Og kini giisip ngadto kaniya alang sa pagkamatarong og siya gitawag nga higala sa Dios. Higala si Abraham. Tungod kay si Abraham bisag wala sa kahibalo sa iyang adtuan, wa pa siya masayod ba unsa iyang kahimtang sumaabot nga panahon, apan mituo siya, mituman siya sa Dios tungod kay taas kayo ang iyang respeto sa Dios. Kaya ang kitang tao magod basta taas kay tawag respeto, muyukbo kita mo paubos ta, di ba? Sa atong isikataw kana mga opisyal na to, taas kay tawag respeto. Doon ay mga tao may galang nga taas kay tawag respeto. Kung mao na atong gihimo sa mga tao nga atong girespetuhan, mas labaw pa niya na atong himuon kay Dios nato ni. Mo na gihimo ni Abraham. Mo nang gitawag siya og the father of faith. Kay ngano? Mituman siya, taas kay iyang respeto sa Dios. Kita ba taas ba tag respeto sa Dios? O mabasa ganitag Biblia may gala, muralag wala. Pero hinumdumi, ang Biblia may gala mao na ang naong ni Kristo. Sa diyang imo sang gibasa, hinumdumi lang ang pulong sa Dios ba? Nga sa diyang gitintal sa sayawa, ingon siya sa Matthew chapter 4 verse number 4. Unsa iyang tubag? But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone. Ang tao kuno dili mabuhi sa tinapay lamang o sa pagkaon lamang, but by every word that proceeded out. Ngano man ang ingon man si Kristo, but every word proceeded out of the mouth of God. Kaysa diyang mubasa ka may gala sa iyang pulong, nan nakigsulti ang Dios nga na kanimo. Hinumdumi na kay ang pulong gipadayag diha, ang pulong mao ang Dios. So kung dili ta mo to may gala og pulong kining Biblia nga balaan, kung dili ta mo to og pulong, kinsa man nga Dios ang atong gisaligan? Posible nga natay Dios,
pero dili sumala sa balang kasulatan, dili sumala sa Biblia, mahimong pakigrebelde na sa Dios. Di ba? Pakigrebelde na sa tinuod nga Dios. Mo nang mupadayon ta, ang ikatulo, mao man number 1 may gala sa ikatulong punto, provision in the new covenant, atong nahisgutan nga ang pagpakigrelasyon diha sa Dios, dunay mga panalangin, purification from all sin, paghinlo gikan sa tanang mga sala. Ikaduha, perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong, na matarong ta tungod ni Kristo, dili sa atong kagalingon. Ikatulo, permanent indwelling of Holy Spirit. Permanenteng puloy-anan sa balang Espiritu. Kay si Kristo misulti may igala sa John chapter 14, verse number 16. Ang sabay giingon diha sa pulong si Ginoo. Ingon ang pulong, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Si Kristo may galang nisulti, nga siya nag-ampo de kanunay, alang sa mga Kristohanon. Og ako moampo sa Amahan, og siya muhatag kaninyo og lain nga maglilipay. Kinsa man na balang Espiritu, aron siya magpabilin uban kaninyo sa kahangturan. Kahangturan man. O, magpabilin. Og kini nga statement ni Kristo gisundan, gikutluan ni Apostol Pablo. Nganong si Apostol Pablo nakasulti ingon ini? Tungod niya nga statement ni Kristo. Ingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. Ingon si Apostol Pablo, iyang giingna mga Kristohanon, what? Know ye not that your body in the temple of the Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Muna giingon ni Kristo, muna giingon ni Apostol Pablo, iyang gibadlong ang mga Kristohanon sa Korinto, tungod kay mga Kristohanon sa Korinto, hilabihan kabuluyagon, kana bang mura po kitagod nga Kristohanon pero mosaybit gihapon ginagmay. Wala ba kamo nasayod? Wala ba kamo nasayod? Unsa? Nganong inyo maning gihimo? Murag ingana ba? Wala kamo nahibalo? Nga ang inyong lawas mao ang templo sa balang Espiritu, kay inyo manggigdawat si Kristo. Sa ato pa, ang pagdawat ay nila ni Kristo, dula-dula ra. Kaya nganong ipahimangnuan man sila ni Apostol Pablo susama sa ingon nini. Wala ba mo nakahibalo nga inyong lawas, templo sa balang Espiritu, nga naa kaninyo, nga inyong nabatunan gikan sa Dios o kamo dili na sa inyong kaugalingon? Mo na problema karon na nato may gala. Kay sa diha nga midawat ni Kristo, mo bitaw na nga kada adlaw maghinumdum ta siyang pulong. Kada adlaw gyud na agoy mo gahinta og pipila ka oras nga mubasa ta siyang pulong tungod kay pagpahimangno na. Ngano man, mo dominar may gala nga to ang tawhanong kanibang tawhanong kinaiya. Mo dominar. Ang master na to may gala kining atong kaugalingong mga pagbati. Muna mo dominar ka na to may gala bisag sa panahon nga makalimtan na to may gala ang Dios nga siya day unta ang mo dominar sa atong kinabuhi. Kana bang hatagan na tong panahon ba nga ang Dios mao'y mo dominar? Hatagan na tong panahon nga ang Dios nga mao'y master sa atong kaugalingon. Pero kinsa bay master na to? Murag kita raman. Oh, di ba? Muna na makaigsunan. Muna gipasabot ni Apostol Pablo kay iya man kong na-experience nga ang iyang tanan nga mga natunan iya gyong gi salikway tungod og alang ni Kristo. Ang una sa tanan si Kristo gayod. Bisag unsa bay atong gimbuhaton bitaw sa kada adlaw naman tay gipanghimo, pero ang sentro gayud ana ang Dios gayod. Mo pinakasentro. Mabitaw na nga sa pagbangon sa sayong taknas kabuntagon, magpasalamat sa Dios. Sentro gid ang Dios. Seek ye first God, the kingdom of God. Di ba? O, sa atong pagpahigayon sa pagpanlaba, sentro gid ang Dios. Sa atong pagpahigayon sa pagtrabaho, sentro ang Dios. So, muna na. Ikaw-pat, privilege access to the Father. Pribilehiyo nga pagpaduol sa Amahan. Direkta nga makapaduol nga to sa Amahan. Nga naman, anak man ta. Nganong Amahan ang tawag nato sa Dios tungod kay gihimutan niyang anak.
tanan nga midawat ni Kristo nga iyang bugtong personal nga manuluwas gitagaan og kagahom katungod nga mamahimong anak. Kay anak man makapanunod ta sa mga kabtangan. Espirituhanong mga kabtangan. Unsa man kinabuhing dayon, di ba? Muna pribilehiyo nga karon buhi pa ta. Pribilehiyo nato nga makasampit ta direkta sa amahan. Romans chapter 5. Ingon din sa verse number 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. O, di ba? Panalangin. Busa ingon nga gipakamatarong pinagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay bisan pag nagmahal may galang panaliton karon mga panahon na, pero naatay kalinaw. Dili ta mabalaka. Ngano man, kay bawo man ta, aware man ta may galang nga nag-ingon ang Ginoo nga sa dili pa siya moabot, mauni ang mga katalagman, mauni ang mga kahimtang nga mahitabo. So ayaw kabalaka. Mo na ingon niya sa John 14 verse number 1. Oh, ayaw tuguti nga masamok ang inyong kasing-kasing. Kung kamo nagtuo sa Dios, tuo sab mo nako. O mo nang naa. So, ingon din sa verse number 1, busa ingon nga gipakamatarong pinagi sa pagtuo kita adunay kalinaw uban sa Dios. Pinagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mo nang ayaw pagpalabi og kabalaka, ayaw pagpalabi og kaguol sa mga nagmahal nga palaliton. Kay sinugdanan lang na sa pagbalik sa Dios. Sa verse number 2, ingon din by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Pinaagi sa kang kinsa usab kita adunay agianan. Pinaagi sa pagtuo ngadto niini nga grasya diin kita nagbarog. Asa man ta nagbarog? Sumo ni nga pagtulunan og nagkalipay diha sa paglaom sa himaya sa Dios. Hebrews chapter 10. Diday. Hebrews chapter 4. Ang sabay giingon dias pulong sino? Kay hapit ta tamhuman. Verse number 15, ingon dire ang pulong sa Dios. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kinsa man si Kristo. Kay kita walay labaw nga pari, kaysa may labaw nga pari, si Kristo. Kay kita gitawag man og mga pari pod, kay humantang midawat ni Kristo, gitagaan ta kay gayunan nga mahimong anak sa Dios, nan kay ang labang pari umaman sa Kristo, kita pod mga pari. Nga dili matandog sa pagbati sa atong mga kahuyang apan sa tanang bahin gitintal sama kanato apan walay sala. Kinsay gitintal? Si Kristo. Walay sala si Kristo. Sumunang na. Atong sentro sa atong kinabuhi si Kristo. Sa verse number 16, ingon dire, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Kinahanglan kuno kita moduol nga maisogon ngadto sa trono sa grasya aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginhanglan. Unsa may panahon sa ato panginhanglan sa dihang perte natong panginabuhi, perte natong paninguha nga mabuhi ning kalibutanan, nakalimtan nato ang Dios. Pero sa panahon nga maabot ang punto nga luya ang lawas, nagmasakiton, ang tanan nimo na pundar nawagtang. Kinsa imo pangitaon sa imong panginhanglan? Kinsa man? Musampit ka na og Dios. Ayha pa ka makaila og Dios, di ba? Mora ba na? Kasagara may gala maog yun na. Sa panahon sa panginhanglan, kung maabot man galing na, kinahanglan nato panagan-an. Ang mga magtotoo adunay pribilehiyo diha ni Kristo. Pagduol sa atubangan sa langit ng Amahan. Pinagi sa pagtuo, ang magtotoo adunay agianan ngadto sa katingalahang grasya sa Dios. Dayon ikalima may gala, position in Christ. Position diha kang Kristo. Unsa may atong posisyon? Diha kang Kristo. Ingon diri may gala sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 17. Ingon diri ang pulong sa Ginoo,
Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So wala gyoy humantang midawat ti Kristo, wala gyoy tao nga mobalik pa sa karaan niyang mga gawi. Tungod ini gawas gikan kanila. Asa man ta mo gawas? Kita may gala na hisakop sa katilingban nga gidumtan sa Dios. Sa dihang makailata sa makaibalot ta sa kabubuton sa Ginoo, nan mo gawas ta. Mo na ba? Pagpalain ka mo, nagaingon ang Ginoo og ayaw paghikap sa mahugaw nga mga butang. Ug ako mudawat kaninyo. Sa higayon nga kita matao pag-usab, kita gibutang diha kang Kristo. Siya nagpabilin kanato. Di ba? Nagpabilin kanato. Mo nang naamay gala nga dili ta angay mahadlok, dili ta angay maguol tungod kay si Kristo uban kanato. Ang balang espiritu sa Dios. Bitaw na bisan si Kristo may gala nisulti sa John chapter 15. Sa John chapter 15 verse number 4. Ingon si Kristo, abide in me. Pabilin din ni kanako. Asa ta magpabilin? Diyan ni Kristo. Kinsay ni ingon? Si Kristo. Ahaman ta magpabilin? Ni Kristo. Karon, makita na to ba? Ang atong kahimtang karon, ang atong mga gawi, asa man ta nagpabilin? Diha ba ta kang Kristo? Tinuod ba na nga Kristo nga ato ang gipabilinan? Kay kung tinuod nga nata ni Kristo, nan. Kay balotag asa mo paingon ang atong kalag. Kay mo man nagingon ni Kristo. Pabilin din ni kanako og ako diha kaninyo maingon nga ang sanga dili makapamunga sa iyang kaugalingon. Gawas kun kini magpabilin sa paras, dili usab kamo. Gawas kun kamo magpabilin din ni kanako. Ang bunga, ang Dios nung bunga sumala pa sa Galatians chapter 5 verse number 20 ba to? Nga ang bunga, mao ang Diyos ng bunga, siyam ka mga kinaiyahan. Di ba? Mo na may gala, Galatians, okay, naadi ay. Galatians chapter 2, verse number 20. Mo nang giingon ni Kristo, nga kung kita magpabilin, kay ingon man si Kristo sa John 15:4 nga pabilin din hinako ug ako diha kaninyo. Mo nang ingon sa Galacia, kung kita kuno diha ni Kristo, nan mura pod og kita nalansang ba ang ato ang sama ni Apostol Pablo iyang testimony, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ako nalansang sa cross uban ni Kristo, apan bisan paniana ako buhi. Hinoon dili ako. Wala siya ingon nga nalansang nga literal. Dili ba? Dili siya ingon nga physical nga nalansang. Ang buti pasabot ni Apostol Pablo ba nga, ang iyang daang mga gawi, iyan ang gilansang uban ni Kristo. Apan si Kristo ang nagkinabuhi, dinhi kanako, ingon ana unta. Mo na iyang giingnan ang mga Galasianhon nga mga Kristohanon nga magpakita pod mo og pagbag-o sa iyong kinabuhi nga tinuod gyud nga si Kristo naa sa kasing-kasing. Mo na ingon niya. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi diha sa unod, akong ikinabuhi pinagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa nahigugma kanako og mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Kana unta atong hunahon may gala nga gihatag ang iyang kinabuhi tungod ug alang kanato nga makaangkon usab og kinabuhing walay dayon. Kinabuhing dayon. Ang kaluwasan mao ang grasya sa Dios. Ang gihatag ngadto sa mga magtuto kini mao ang iyang talagsaon nga kaayo ngadto sa iyang minahal nga mga anak. Ang Biblia nag-ingon sa Ephesians chapter 2 verse number 7, ingon diri ang pulong sa Ginoo, aron sa kapanahunan nga moabot siya makapakita sa nanghingapin nga mga bahandi sa iyang grasya diha sa iyang kalumo nganhi kanato pinagi ni Kristo Jesus. Si Pablo misulat nga ang atong gaan nga kasakitan nga sa makadiyot
nagabuhat alang kanato og labaw pa og walay katapusan nga kabug-at sa himaya. Mao na kini di ay mga kasakitan nga ato natagamtaman ning kalibutana, kadiyot lang ni. Kadiyot lang. Pero ang kabug-at sa himaya mudagaya. Sadyang wala na taning kalibutana. Mo na angay natong hinumduman. Gani ang mga Kristohanon sa Korinto, gipahimangnuan ni Apostol Pablo sa ikaduhang Korinto, ate pa Chronicles man ako na type. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 17, ingon dinhi ang pulong sa Dios. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal width of glory. Kay ang atong magaan nga kasakitan nga alang sa daklit nga panahon lamang. Kay kini kasakitan nga atong natagamtaman, kini pagmahal sa precious mga palaliton, daklit lang ni. Sumala sa pulong sa Ginoo. Kay ngano, si Apostol Pablo nagpabilin day hangtod karon. Wala. Tuwa na sa langit. Sumunang na nga masaligon si Apostol Pablo sa iya ang mga testimony. Dayon ang nindot lang mahigala kay dunatay bag-ong puloy-anan. New residence with God. Ang mga magtotoo magpuyo sa walay katapusan nga puloy-anan uban sa Dios. Di ba? Si Jesus mag-andam alang sa magtotoo ni anang langit nung mansyon. Mansyon ha? Dili ordinaryong pinuyanan kundi mansyon ang giingon ni Kristo. Siya man ang nipasalig. Ato na mabasa mahigala sa John at chapter 14 verse number 1. Kanang ingon diha. Muna siya may gala ang nag-andam. Munang bisan pa sa kadaghan ng kasakitan, ingon si Kristo, let not your heart be troubled. Ayaw tuguti nga masamo ka inyong kasing-kasing. Nagtuo man kamo sa Ginoo. Di ba? Tuo mo nako. Wala ingon ni Kristo. Kaya ngano, ingon siya, in my Father's house are many mansion. Dili na ordinaryong pinuyanan. Mansion ang giingon niya. Og siya mo andam. Og sa verse number 3, unsa giingon niya, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Siya may gala mo balik. Kinsa may iyang kuhaon? Katong mga wala may tuo niya? Simpre, ang mga nagpatatak, identified nga Kristohanon, genuine. Di ba? Muna iyan dawaton. Bisan gani sa Revelation, gisulti na diha. Revelation 23, verse number 3. Ang giingon diha sa 21. 21 day, nasayop ko. 21 verse number 3, ingon diha ang pulong sa Ginoo. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with me. It is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Og ako nakadungog si Juan testimony ni Juan. Actual nga nakita ni Juan. Actual nga nadungog ni Juan. Kay gipakitaan siya sa Dios. Og ako nakadungog og usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios, anaa uban sa mga tao. So kinsa man tong mga tawhana? Mga Kristohanon. Og siya mopuyo uban kanila, og sila mahimo nga iyang katawhan. Og ang Dios mismo mag-uban kanila og mahimo nga ilang Dios. Di ba kaganahan ana? Nga sa katapusang panahon sa atong kinabuhi, makauban nato ang Dios. Ang dugay natong ipangandoy sa tibok natong kinabuhi nga makakita sa Dios. Karon man ta kakita sa Dios. Maabot ang panahon nga makakita ta physically sa Dios. Ang lesson sa atong nahisgutan mao ni. Number 1, the new covenant comes to us as a gift, bringing
with it all our spiritual blessings. Ang bag-ong kasabutan miabot kanato isip usa ka gasa nga nagdala sa tanan natong espirituhanong panalangin. Mao na makaigsunan. Ikaduha, ang mga bahandi sa iyang grasya dili nato masabtan. Di ba? Kita kinahanglan nga motubo diha sa iyang grasya. Motubo ta. So kada adlaw, unsa man pagtubo nato, so kada adlaw maggahin gyud ta og panahon nga mobasa sa iyang pulong. Kay mao na may gala ang manual sa atong kinabuhi. Di nato nakalimtan. Ikatulo, ang lison. Katulong nga lison nga atong nakutlo karon buntaga, the Lord's Supper is a reminder of how blessed we are in Christ Jesus. We must never take those blessings for granted. Ang panihapon sa Ginoo usa ka pahinumdom. Katong panihapon ba ngayang gitawag ang mga disipulo. O man to'y pagsugod, gisugdan or iyang gituman ang bag-ong kasabutan. Ang bag-ong kasabutan gisulat sa karaang tugon sa Jeremiah 31:33 nga atong nabasa. Dayon gisugdan ni Kristo o sa katapusang panihapon, ang panihapon sa Ginoo sa diyang wa pa sa gilansang sa cross, ang panihapon sa Ginoo usa ka pahinumdom kung unsa kita kabulahan diha kang Kristo Jesus. Kinahanglang dili nato pasagdan ang maong mga panalangin. Ikaapat, the New Covenant is unconditional, lahi sa Old Covenant. Ang Old Covenant dunay kondisyon, pero ang New Covenant unconditional. Walay kondisyon. God will complete His eternal purpose in us. Babasa nato na may gala sa Roma Kapitulo. Ang bag-ong kasabutan, walay kondisyon. Ang Dios mo kompleto sa iyang walay katapusan nga katuyuan dinhi kanato. Ingon may gala ang Roma, mukot lang ko mga bersikulo. Kapitulo 8, bersikulo 28. Ingon diha ang pulong sa Ginoo, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Mga kaigsunan, sa diyang nasabtan na to ang pulong, tanang tao biya gitawag. Kaya ang Ginoo dili gusto nga dunay tao nga maimpierno. Apan, dili pod mahimo nga imarselo sa Ginoo. Kaya di man siya makadinay sa iyang pagka-Diyos, di man siya makadinay sa iyang pagka-mapaubsanon. Meek and lowly in heart, si Kristo ang nagsulti ana. So munang, wala niya gihimo nga gimarselo niya ang tao. Gitagaan niya ang tao nga mo desisyon. Kinabubuton nga mo duol ngadto niya. Munang ingon diha. Ato pag mabasa may gala sa Ephesians chapter 1 sa verse number 14 verse number 11 unsa bay giingon dias pulong sa Ginoo sa Ephesians chapter 1 verse number 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Mao na makaigsunan. Philippians 1:6. Ang sabay gingon dia sa Philippians 1:6. Ingon dia ang pulong sa Ginoo. Being confident of this very thing, masaligon, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So ikalima nga punto may galay, ikalimang lesson nga ato nakuha karong butaga. Ingon dinhi, today is the day of salvation. Come to Jesus for salvation. Duol kang Jesus alang sa kaluwasan, He will save you. Karon ang adlaw sa kaluwasan, kung wa pa ka naka-experience og pagdawat ni Kristo, dawata siya. Kinasing-kasing. Kung asa magkakaroon naka sa imong kwarto, nan pagampo, paghinulsol. Dawata si Kristo, luwason kaniya. Ang kaluwasan may gala insigida. Munang instant. Ang kaluwasan instant. Wala ta kabalo may gala kung sa may tabos tong kinabuhi unyang hapon o unyang udto.
Kinsa bay nasayod nga buhi pa siya unyang hapon? Kinsa nasayod? Di ba wa ta kay baw? So, ang kaluwasan karon wala magsaad ang Ginoo nga ang kaluwasan ugma na. Wala magsaad ang Ginoo nga ang kaluwasan sunod semana, sunod bulan, sunod tuig. Muna giingon may gala sa 2 Corinthians at chapter 6 verse number 2. Ang kaluwasan, kanus ang kaluwasan? For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, tanawa, now is the accepted time. Karon may gala mo, insakto nga panahon nga mudawat ni Kristo. Kumusta man atong relasyon ni Kristo? Ang atong relasyon ni Kristo, dili pa mao. Nan, gusto tang tuliron. Gusto tang, dili ta gusto nga makaadto sa impyerno. Gusto ta mo atog langit. The day, now, is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Wata kabalo may gala sa itong kinabuhi unyang hapon? Wata kabalo may gala sa itong kinabuhi ugma? So karon ang adlaw sa kaluwasan. Kung wa ka naka-experience o pagdawat ni Kristo, ayaw paglangan. Dawata siya. Ang kaluwasan may gala, insigida. Ang pagtubong Kristohanon kung ugma buhi pa ta, nan, magpadayon tas pagtuon siyang pulong kay samtang kita buhi pa, samtang kita magtigulang, magka-mature po ta. Mo nang natay spiritual maturity. Kung dugay na ta nga Kristohanon, unya wate basa-basag Bible, dili gid ta mahimong mature. Makadungog ta gagmay nga istorya, dayon ta og kubit, dayon ta og panabi, ngano man, wala pa ta diha spiritual maturity. Bata pa lang ta tungod kay igo ratang nakadawat may galas kaluwasan, pero wa ta motubo. Wala tayo igong panahon, sanglit na pupos sa atong panaguban, kaya ang tanang butanin kalibutana, doon naman gyoy kinutuban. So salamat kayo, o ginaot nga ang atong nahisgutan nga mga pulong nakahatag kato og dugang pagtulunan kanatong danan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR, Kabrad sa Kanginan, Nolibi. Magpasalamat umingon, may buntag, iligan.